You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, mas maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantay ka yan. Kaya walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tingnan mo na lang siya na may kaso siya na false testimony. Yan. Okay, so ad hominem, okay, ang tira niya. Ibig sabihin, tinitira niya si Morales ng kanyang yung mga issue na irrelevant dito sa expose natin na minsan si Marcos Jr. ay suminghot ng polboron. Ito ang eksaktong ano niya actually. Okay, ang sabi ng reporter sa kanya, Mr. Bangag, may comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Ano pong masasabi ninyo? Ang sabi ni Bangag Jr., mahirap, di ba, narinig nyo kanina, mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang joke box yan. Kung anong ihulog mo, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantahin niya. Kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang ang kanyang record. May kaso siya na false testimony. Ayan, ganyan ang sinasabi niyang false testimony. Gumagawa ka naman ng kwento. Iyan, ganyan. Ilan bang mga, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan pa yung doon. Iyan ang hanap buhay niya yata. Okay? Kaya professional liar ang tawag sa kanya. Alam mo, tama si Agent Morales na nakakaawa o napaparaning na si Marcos Jr. Alam mo, ang daming loopholes sa kanilang mga statement magsimula dun sa Senate hearing, tapos dito kay Bangag Jr. Sabi ko nga palangga, ang pagtira nila kay Morales ay talagang to discredit him. Alright? Yung mga issue na nakaraan na sa kanyang trabaho na ipiniliwanag naman niya. Diba? At least hindi siya convicted. Katulad mo, katulad ng pamilya mo na nasa record, di ba? Kaya nga na budol talaga tayo dito. Pag-record ng pagnanakaw, pagsisinungaling, di ba? Kung talagang, okay, ganito Marcos Jr. ha, Bangag, ngiwi. Di ba powerful ka? Di ba ganyan ang ano yung ginagawa nyo ngayon? Naghihilig kayo, naninindak, nanghaharas, yung mga maisog rally, pinipigilan ninyo. Powerful pa kung nagsisinungaling. Si Morales, ang malaking katanungan sa lahat, bakit hindi nyo kasuhan na siya ay nagsisinungaling, na siya ay nag-invento ng pangalan na nilagay niya dyan sa pre-op, authority to op in 2012 kasi pilano ni Morales na what? Na para pagdating, na kasi yung datingan kasi ng mga bangag niya, na ganun talaga pag mga bangag talaga eh. Ang datingan ng bangag, parang nag-invento si Morales ng ganung papel na luma, na may puncher, na na-file, na nakalagay sa blue folder, na bigla na lang yan nilagay ang pangalan ng dalawang Adictos Benedictos, si Maricel at saka siya. See? Kung yan ay inimbento ni Morales, so ibig sabihin ba si Morales ay isang pinakamalaking, dapat sumikat si Morales na isang manghuhula? Kasi nalaman na-predict ni Morales in 2012, di ba? Or na-predict na, sige, isulat ko to si Maricel na Adictos Benedictos at saka si Marcos Jr. Kasi sa 2022, siya ang magiging presidente. Bangag kasi kayo, bangag. Kaya talagang deny to death. Pero kung sinasabi ninyo ay most powerful kayo, at yan naman ang portrayal, at yan ang ginagawa ninyong pangaras, bakit hindi nyo kasuhan si Morales patungkol dyan sa paggawag? The same na hamon ko, nakasuhan mo ako, Marcos Jr., at si Lisa, na kayong dalawa, at kasabwat sila, Teddy Boy Locsin, marami, nakasabwat kayo sa kidnapping. Ha? Kasabwat kayo sa Turkey sa pagdukot ng mga bata. Okay? Pero set aside muna natin yan, mga palangga. Kasi bonggang-bonggang issue yan, one at a time. Okay? Eto, di ba? Ang sabi mo, ano tawag dito? Ayaw mong bigyan ng ng pansin. Ayaw daw niya bigyan ng pansin ng Jutang Ginemis.
Okay. Ngayon, mga kababayan, ayaw niya bigyan ng pansin, pero naiisip niya at mukhang nanonood siya. Right? Mukhang nanonood itong si Marcos Jr. sa Senate hearing nga. Okay? Doon sa statement ni Kuting na parang daw siyang jukebox, simple lang naman ang sagot niya ni Agent Morales. Nakakaawa ang ating Pangulo dahil wala akong matandaan na inakusahan ko siya kung siya yung pagkadawit lang ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at reveal ng confidential informant. Yun nga. Yun ang sabi niya. Naghinala siya, referring to bangag ha. Ito yung tinatawag na napapraning. Nakakaawa siya dahil mukhang ito na ang epekto ng pinagbabawal na gamot sa kanya. Kaya kapag ganito yung kilos at pananalita ng ating Pangulo, ay marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan, yung magpa-hair follicle drug test siya. Naging parte lang ako ng pagkuha ng sworn statement ng confidential informant. Ngayon, ang burden of proof, nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot o pulburon. Okay, good. Napakagaling nito ni Mr. Morales. Kung nagkaroon ka ng time, Bangag Junior, sa pagsagot sa media at nagpa-press con ka lagi mga drama mo, di ba 2 minutes mo lang, tama si Morales, 2 minutes mo lang mahigit, okay? Nakuha itong drug test mo na hindi ka panipaniwala at hindi maipaliwanag at ayaw niyong ipaliwanag ang iyong kahina-hinalang drug test. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang sabi ko nga, tumagos na. Okay? Tumagos na sa kanila lahat ng mga, itong particular expose natin. Alright. Sino ba sinungaling sa inyo ni Morales? Ikaw na nangako, sino ba ang professional liar? Ikaw, professional liar na professional bangag pa. Yung kadyutahan mo na nangako ka, na 20 pesos per kilo ng bigas, hindi ba isang malaking kasinungalingan yan na sinabi mo pag nakaupo ka, magiging 20 pesos per kilo ng bigas? Ang sinabi mo na kapag naupo kang ginayupak ka, na uuwi, na ang mga OFW ay babalik na sa kanilang pamilya, anong ginawa mo? Ha? Asa ng mga OFW? Lalong umaalis sa bayan dahil hindi na makabili ng pinangako mo na bigas na magiging 20 pesos per kilo 20 pesos per kilo. Ikaw ang professional liar at bangag ng sinabi mo nung in-interview kita, natututukan mo ang agriculture. Di ba? Ang sabi mo, dati tayo, nung panahon ng tatay ko, ang mga karatig bayan natin ay nag-aaral dyan sa IRI, sa Los Baños, Chuchuchuchu, palagoy natin ang ating ekonomiya, pag ikaw ang nakaupo sa agriculture. Anong ginawa mong bangag ka? Di ba hinubas mo ang pera at ang agricultural smuggling ay pinamayagpag mo dahil ikaw mismo, ang asawa mo, ang bayaw mong si Martin Araneta at si Michael Ma, lahat kayong hinayupak kayo, ay nagninegosyo sa smuggling. Ikaw ang protektor. Ikaw na bangag ka. Sino ang sinungaling sa inyo? Ang pagsisinungaling mo na ikaw ay graduate sa kolehiyo ng degree, isang professional bangag liar. Yan ang isang kasinungalingan mo na undergraduate ka. Yung pagsisinungaling mo pa lang sa tao na, alam mo, simple lang yan eh. Bakit hindi mo masagot ng yes or no? Nagpupulburon ka ba o hindi? Hindi mo masagot, ngingiti-ngiti ka. Kaya aatakihin nyo ngayon ang nagsasalita dito, katulad ni Morales, na ginawa lamang ang trabaho niya noong 2012. It just so happened na sa yung team leader at ikaw nung gabing yun ay bangag na bangag ayon sa impormante, kasama yung isa pang bangag na si Maricel na chinukchak, okay, ng magkapatid. Chinukchak Chenes, dahil magjowa sila, alangan naman sila tsuktsakan. Di ba? Ayang si Maricel, ex niya, ang si Martin Araneta, at pati yung kapatid nila na parang si Charis, from the LGBT. Wala tayong issue sa LGBT.
Imagine mo, tinuhog nila si Maricel na magkapatid. At ayon sa ating informante, mga sinungaling talaga kayong mga hayop kayo, ang nagturo kay Maricel para magdurog ay itong si Martin Araneta na kapatid ni Lisa. At kayo lahat, at pati si Martin, hinubas ang pera ni Maricel dahil sa kakabangagan ninyo. Oh, ngayon, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang sinungaling? Dahil naibalita naman na si Maricel ay naging biktima nga nitong pagdurog. Pero ikaw, mas malupit. Dahil senador ka na noon, hanggang ngayon ay nagpapakabangag ka. Sino ang jokebox sa pinagsasabi mo? Bakit hindi mo pa imbestigahan? Kung talagang totoong na may naguhulog ng pera na parang jokebox kay Morales, o kayo ang naguhulog ng pera sa mga ang tawag dito, sa mga namamagitan para i-bribe si Morales. Diba? Binanggit ni Morales ang tungkol sa CCTV na kung saan may pumunta sa kanyang tao, okay, na kinukumbinsi siya na wag nang tumuloy sa Senado. Wag nang tumuloy sa Senado kasi babayaran na lang ni Lisa Tanas na asawa mo, Lisa Kidnapper. Okay? Ang nangyari sa testimonya, based sa testimonya ni Morales, may pumuntang tagapamagitan na lalaki, okay? Okay, yung lalaking yun pumunta sa bahay na nahagip ng CCTV, then tumawag sa telepono dun sa isang lalaki na kinausap ni James Kumar, na si James Kumar naman ay tinawagan ni Lisa para areglohin si Morales. Kung si Morales ay jukebox, parang jukebox na pwedeng hulugan ng pera, dapat tinanggap na ni Morales yung alok na name it kahit ano, kahit panalo sa loto at kung ano pa. Baka US visa in-offer pa. Kasi si Lisa magaling na fixer yan. Oh, magaling na fixer yung hinayupak na yan. Dahil maraming pinifix yung julol na yan. So, ganun pa man, kung tignan natin mga kababayan, yung sinasabi ni Marcos yun na parang jukebox si Morales. Alam mo, kung si Morales, I hope mailabas niya sa Senate, no? Yung CCTV. Okay? I hope mailabas siya ng bonggang-bongga doon. Kung papayagan ng Senate, kung talaga bang meron. Hindi ko pa napanood yung interview niya doon kay kila ka Eric kasi na borlog ako, nag-sleeping beauty ako. Okay, tapos nakita ko ang daming message. Ang daming Mama, Miss Marlica, are you okay? Kayo naman, nag-rest lang. Nag-rest day lang tayo. I'm okay pa lang. But thank you. So, kung si Morales, tignan niyo to mga kababayan, ha? Lahat ng unang punto, kung si Morales ay mukhang pera, hindi na natin siya nakita doon sa Senate sa second time around. Sa second hearing. Kasi tinawagan na siya. Ang sabi niya, tumawag si Lisa kay Kumar. At si Kumar tumawag dun sa isang tao, sa kaibigan. Pikoy ba yun? Huwag na natin i-highlight yung dalawang pangalan. Ang i-highlight natin si Kumar at saka si Lisa. Okay, tumawag doon, tapos may pumunta, ito kunyari, ito yung lalaki na pumunta sa bahay ni Morales, pumunta sa loob ng bahay ng bonggang-bongga, o pare, ito, sabi daw ni, ito si Tarpulanong isa, ito si Tarpulano, okay, ako kunyari si Morales, o pare, huwag ka na magsalita, kasi sabi ni Tarpulano, babayaran ka na lang daw, tutulungan ka na lang daw, tapos sabi nito, ano ba gusto mo? O tapos sabi naman ni Morales siguro, ayoko bigay ng words kasi kunyari lang tayo dito, nag-acting. Ngayon, ang sabi nito, sige ha, tatawagan ko to ha, mag-uusap kami, pakikinggan mo. So itong dalawang to nag-uusap sa video, FaceTime. Okay? Yan ba yun ang sabi ni Morales? FaceTime. Tapos ako si Morales, nakikinig lang ako. So itong dalawang to nag-uusap, sabi nito, pare, kumbinsihin mo na yan si Morales. Kasi tinawagan ni Lisa, ni Lam, si Kumar para areglohin. Huwag na siyang tumuloy sa Senado. Ako si Morales tahimik. Parang yun na naging eksena. Ngayon, kailangan mapanood ng taong bayan kung totoo ba na may video. Doon mapapatunayan ni Morales kung siya ay nagsasabi ng katotohanan.
kung siya ay gumawa lang ng kwento. At I hope nga payagan ng Senate ni Bato na ma-play yun sa May 13. Kung meron nga. Di ba? Kung meron nga. So ngayon, mga kababayan, the fact na si Lisa, at yan talagang fixer hayop yan, talagang demonyo sa pinakademonyong bibaitang yan, na tumawag kay Kumar, at dito sa dalawang taong ito para aregluhin si Morales, bakit sila tumawag kung nagsisinungaling si Morales? Ano ang bigat ng pasabog ni Morales? Napakabigat. Kasi totoo. Bakit hindi nila kasuhan si Morales? Kasi hindi sila mananalo. Kasi sabi nga, ang pinaka-depensa ni Morales ay ang katotohanan. It's the same thing na depensa ni Glenn Chong na pag-akusan niya, pagtistigo niya na si Lisa at si Marcos Jr. ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Eh di ba powerful sila? Bakit hindi kasuhan si Glenn Chong? Dahil yan ay what? Criminal case. Di ba? Libel o kung ano pang pwedeng ikaso sa kanya. Bakit hindi kinakasuhan? Bakit ako hindi kinakasuhan ni Lisa? Inaakusahan ko siyang nangidnap siya ng mga minor de edad sa Turkey gamit itong mga kasabwat niya sa gobyerno, sa immigration, DOJ, sa DFA. Bakit hindi niya kasukasuhan kung yan ay walang katotohanan? Takot? Ha? Duwag. Ang alam lang nila, manggurgur, mangharas. Yan ang katotohanan. Ibig sabihin, mga kababayan, bangag nga, sabi ni Jimos Flores. Miss Arlene Macabenta, hello. Okay. Bangag na bangag nga. Kasi kung ako na inakusahan, okay, na ganyan, na kiniklaim ko na super powerful ako, na syempre ayaw mo masira yung iyong ano, di ba? Ang iyong, at saka yung pag-aakusay sa'yo na ikaw ay sumisingot ng ipinagbabawal na gamot ng pulburon, isang malaking kasiraan yan kung yan ay hindi totoo. Pero dahil totoo, nakikita sa manifestation ng bunganga ni Marcos Jr. na ngumingiwi na ng bonggang-bongga, kaya ang gawin na lang nila pangiti-ngiti, hindi natin bibigyan ng importansya yan, Pero nanood ka. Bakit siya nanood kung hindi, walang weight, walang substance, walang importansya, okay? Hindi dapat bigyan ng importansya. Bakit alam na alam mo yung sinabi ni Jinggoy doon sa Senate hearing? So nagkausap kayo ni Jinggoy, itinimbre niya sa'yo? Alam na alam mo eh. Alam na alam mo kung paano atakihin, okay, si Morales nung kaalyado mong Jinggoy. Yan ang nakikita natin dito, mga palangga. Ngayon, sasabihin mo si Morales ay jokebox. My God, bakit hindi mo sagutin ang argumento, ang issue na kung ikaw ba ay nagpupulburon? At sabi ko nga, ang pinakasolusyon yan ay magpapulburon test ka. Dahil kung nakaya mo nung 2021, bago mag-eleksyon, mahigit 2 minuto lang, bakit ngayon pinapalala mo, ayaw mong patayin ang issue at panawagan ng taong bayan para matigil na kung ikaw ba talaga ay nagpupulburon? Sabi ni Al-Jazi, nag-rehearse sila, hiniram ng kodigo ni Lasso. Exactly. Okay? Bakit ayaw mong tumbukin itong ini-issue sa yung pulburon? Ini-issue na sa'yo ni Pangulong Duterte, to si Pangulong Duterte nga di ba? Binanggit pa nga ni Morales na nakita niya sa picture, tama ba pag-alala mo dun sa picture, ng 5 litrato na sinasabi na pinresent ng confidential informant, mga palangga, na ando doon pa yung namatay mong kaibigan natin si Daza, na sumisinghot din. Imagine mo yung kaibigan mong namatay na, nandoon daw sa picture, sa ngalan ng kaibigan mong natsugi na. Itayo mo, kung talagang mahal mo ang kaibigan mo, na ayon sa umiikot sa showbiz, at, actually si Daza nandyan din sa PDEA, may record siya. Okay? Nakalawit nga din daw siya ayon sa ating informante. Nakalawit, kaya isa din siya sa informante na chuchu. Siguro,
Parang yun no? Parang yun yung dating doon Anyway, sa ngalan ng kaibigan mong Bong, di ba? Mahal na mahal mo, di ba? O bakit hindi mo itayo ang inyong dignidad na wala naman kayong dignidad na hindi totoo na si Dasa at ikaw ay adictus benedictus na magkaklase kayo? Magpulburon test ka lang at makita ng taong bayan na live, tapos na. Ikaw na paniniwalaan, pero hindi yan mangyayari kasi ikaw ang professional bangag na liar pa. Okay? Yan ang katotohanan mga palangga. So, yung mga issue dito, na mga kasinungaling ni Marcos, lahat, kidnapping, pulburon, smuggling, ikaw talaga, kayo, ng mga ginayupa kayo, ang totoong mga sinungaling kayo. Hindi ko nga maintindihan yung men and women in uniform, baka tahimik. Kayo mismo, nakita nyo, even mga PSG, kung paano ginombag ni Lisa si Marcos na walang bayag. Diba? Nakita nyo naman sinapak yung presidente yung bangag. Tahimik pa rin kayo. Nakita nyo kung paano sumigaw-sigaw si Lisa sa mga PSG na yung isa nagpakamatay. Wala pa rin kayo, hindi mo naman lang pagtanggol ang mga nangamatay dahil sa ngalan ng mga bangag nyong boss. Ikaw, kayo ang sinungaling. Kaya nga ang tanong ko kay Amy Marcos, kailan mo ibubuking ang kapatid mo? Pero sabi nga niya, hindi daw niya ibubuking. Pero, malay mo, makrung-krung to si Amy Marcos. At biglang binuking niya yung kapatid niya. Ano kaya mangyayari? Sana makrung-krung na lang. Pagdasal ko na makrung-krung si Amy at ibukilya niya na yung kapatid niya na bata pa lang, problema na nila na ito ay addictus benedictus at lulong na lulong sa masamang damo. Dahil ayon sa aking informante, noong panahon na babawian na nga ng buhay ang tatay ni Marcos Jr. na si Senior, ay hindi maghagilap si Marcos Jr. Si Bangag. Kasi nakikipag-jamming. Bangag-bangag. Namamatay na lang ang tatay mo, hinahagilap ka pa. Nagulat ka, no? Sa Makiki, Hawaii. Makiki Heights. Diba? Nagulat ka, paano ko nalaman yan? Diba? Ilang minuto na lang, binabawian na ng buhay ang tatay mo, nagbabangag ka pa rin. Kaya nga hindi ka naman nag-alaga sa tatay mo. Ang mga press release mo na kunyari, mahal mo ang tatay mo. Pero sa moment na sa deathbed ang tatay mo, nasa sick bed siya, ikaw ay bangag. Kaya ikaw ang pinakanuknukan ng sinungaling. Dapat sa iyo ay hagupitin ng taong bayan. Dapat sa inyo ay mawala na dahil nilalapastangan nyo ang pera ng bayan at talagang sinasaid ninyo. At talagang puro kasinungalingan, puro pulburon, puro pagnanakaw ang ginagawa mong lintik ka. Ngayon, mga palangga, May 13. Ayon sa ating informante, itong si Kumar, si Lisa ay may mga illegal na negosyo kasama ang mga senador. Kaya nga palangga, wala tayong aasahan sa senador at sa mga kongresista kasi halos kasabwat nila, nakita niyo yung mga naglabasan na picture. Ayon sa ating informante, kung gagawin lang daw ng gobyerno kung may matino tayo, makikita ang mga pangalan ni Chis Escudero na may illegal business with this person, with Mekos, with Lisa, si Subiri kasama. Lahat, okay? Halos lahat ng minimit ni Kumar ay may mga negosyo silang Mekos. At ito daw ay deadly. Deadly ba? Notorious. Kahit sa mga Indian community. Ayon sa ating source, Nilda Ruiz, thank you. Ayon sa ating source, na itong si Kumar ay hindi lang po pa-cute-cute ang alam. Marami na kinasasangkutan na mga negosyo na nakikipag-sosyo sa mga politiko. Well, nakipag-sosyo sa politiko. Ano ang negosyo nila? Legal or illegal? Kung kukunin lang ang tamang datos, tamang dokumento dito sa mga illegal na negosyo ni Lisa, sa mga senador, sa mga kongresista,
Ito ang mga hayop na to, ito ang mga sinungaling. Kaya sabi ko nga, kawawa talaga kayo kung hindi kayo kikilos. Dahil ang pinakasinungaling, ayan mismo si Marcos Jr. na nakikita mo ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, pero nagpapaniwala pa ang iba sa inyo. Pero alam ko, konti na lang naman. Konting kembot na lang yan. Kaya dapat itong si Senator Bato sa next hearing, pipigyan niya si Kumar kahit nakakilala lang daw niya. Pakita mo, Senator Bato, na hindi ikaw isa sa mga ka-business partner ni Kumar. Makikita naman ng taong bayan yan, the way you handle the question. Magbabantay ang taong bayan. Okay? Magbabantay ang taong bayan. Kinakawawa nila si Morales pero hindi magiging kawawa si Morales dahil ang mga taong bayan ang tutulong sa kanya. At nasa likod niya dahil nagsasabi siya ng totoo. Dahil paulit-ulit sinabi ng Morales na hindi naman siya lumabas dahil para pagbintangan si Marcos Jr. at si Maricel Soriano. It just so happened na siya ang team leader or investigating agent during that time. Bakit hindi natin tanungin sa anak-anakan ni Maricel Soriano na pumunta doon sa sa PIDEA? Itodo na natin to. Okay? May na-receive ako kaninang impormasyon tungkol sa confidential informant. Di ba? Nag-release tayo? Okay, i-describe ko ha. Anak-anakan ni Maricel Soriano, medyo chubby. Okay? Sino yon? Oh, cheng 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 cheng. Kanta tayo ng Pasko yun Pamasko. Chen 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 chen. Oh. Marami kasi. Wala pa nakakakuha. Yung, di ba? Oh. Ano daw gender? Chen 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 dan 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 chen 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 chen. Anyway, so isa yan. Okay? Dahil napag-alaman natin, ang dami kasi, ang dami nagsumbong. In fairness, ang daming nag-concern noon sa kay Maricel na ma-rehab siya. Of course, mga relatives niya, number one yun. But anyway, alam na natin. Kaya inaatake ng personal etong si Morales kasi totoo na siya ay lumagda doon sa paper na yon, sa pre-op and authority to op na yon nung gabi nung 2012. Kaya naman, talagang gustong sirain ng mga kasabwat ni Marcos Jr. dyan sa Senado ang personalidad o kredibilidad ni Morales. Alright? Yan ang, lalaki daw. Okay, well, lalaki. Lalaki o babae? Lalaki. May lalaki, may babae, di ba? Hindi na naman isa informante. Baka labas natin ang folder. Yung blue folder dyan, ha? Ang blue folder, baka nandiyan dyan. Anyway, mga palangga. Kaya nga sabi ko, napakasinungaling talaga nitong Marcos Jr. na ito. Imagine mo, kung bakit sila gigil na gigil. Ang maisugrali lang. Ang maisugrali hinaharangan. Nilalagyan ng mga truck. Diba? Yung mga venue nilalagyan. At recently, ang sabi, nag-release sila, may briefer na raw ang DOJ at gusto pa parestuhin si Pangulong Duterte, si Sara, si Bato. Kaya ang sabi ko dito kay Bato, itodo mo na yan, Senator Bato. Alam mo, hindi kakakampiyan ni Marcos Jr. kung whatever man, I'm just saying, hindi ko sinabing ito yung nangyayari. Whatever, kung pangakuan man ikaw, kung ano man, whatever na i-entice ka na ito, wag mo nang masyadong ilabas itong issue na ito. Wag ka na masyadong magtanong dito kay Morales.
Huwag ka magpapaniwala dyan, Senator Bato. Itatapon ka nila hindi lang sa Komunoy, baka sa Yungib. Yungib. Sa bangin. Okay? Doon kayo tatapon. Huwag ka pagpapaniwala sa mga bangag na yon. Sabi ko nga sa'yo, you are the most powerful person in your committee. Then you have to deal with the issue, the argument. Huwag kang sumabay sa kanila sa pagharas. Okay? Pagharas, panindak kay Morales katulad ng ginawa ni Jinggoy Estrada at katulad ng hindi pagsalta ni Robin Padilla na caregiver lang pala ang peg doon sa Senado. Imagine mo, inalayan si Maricel Soriano, saka ganun-ganun. My God, artista 101 talaga, acting 101. So kaya sabi ko, dapat si Robin Padilla, caregiver ka na lang. Kasi inalalayan mo si Maricel, nakakala mo naman, nakakalakad naman. Nakapag-ayos mga ng bonggang-bongga. Nagganon. Alam mo, kayang-kaya ko yung mga drama na yun, na kunyari, dahan-dahan na. Pero ganon-ganon na siya. Ganon-ganon. Mister, ganon. Ginagawak siya ng bagi. Tapos nakaganon doon. Tapos alalay-alalay ni pangalan nito, ni Robin Padilla. My God! Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa Pilipinas. Kasi yung mga umuupo, unang-una mga walang balls, walang utak, mga bayad pa, mga prinsipyo, kawawa talaga kayo. Kaya pwede nga lang, bumalik na lang tayo sa Wala nang mga politiko, wala nang tax, barbaric, kanya-kanya na tayo. Kasi wala naman tayong gobyerno eh. Kaya nga tayo may gobyerno to take care of our country. Pero na ginagawa ng mga ginayupak na yun, kung hindi caregiver, naglo-lawyering sila. Okay? Dito sa mga sindikato. Di ba? Tagapagtanggol ng mga sindikato. Ano ganyan? Maricel, ganun ang puto. Ano ba yung bag niya? Ganun siya, oh. Sabi niya, nakaganon. Kitang-kita mo, you know what? Kayo mga artista, hindi na, alam yung mga psych, may mga psych, the way na umarte si Maricel Soriano doon, artista talaga. Kaya, di ba, kunyari, dahan-dahan. Ako, gusto mo, pilay-pilayan pa ako doon eh. Ganon-ganon pa ako doon, di ba? Parang kuting lang. Anyway, buisit. Best actress nga. Ngayon, mga kababayan, yung sa kay Pangulong Duterte, okay? Yung sa ICC na yan. Di ba sinabi, Diyos ko po, last year pa lang, pinagsasabi ko na yan sa inyo, in-expose na natin yan. In-expose na natin na yan ay gawa ni Lisa kasi they want to stay in power. Gusto nilang ipadampot, yan mo kasama si Sarah. Idinamay, di ba? Gusto nila magstay sa power at talagang magiging polboronic country na kayo. Magiging, okay. Okay, yeah. Ang dami mga pasabog. Yes, imagine mo, ang ginagawa ng gobyernong ito ay talagang puro pang gigipit at mga ignorante, arogante, polboronte. Di ba? Ang sabi ni Ed sa kanila, ni Baste, ang mukha ng Pilipinas, ayan, tignan yung mukha ni Lisa. Kasi tinanong si Basti ng third floor, di ba? Tungkol sa, sa tato. Ano masasabi mo sinabi ni Lisa na, may mga tato daw, hindi mabuting tao. Kaya sabi ni Basti sa kanya, yung mukha ni Lisa, yan ignorante. Siya ay ignorante. Siya ay mukha ng ignorante, polborante, bangagante, lahat. Yan ang nakikita ninyo. Ngayon, ano gagawin nyo? Mga polis. Imagine na mga polis, kayo mga palangga, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Ano yan? Nasa 2024, ano na tayo ngayon na panahon? Lahat may social media, lahat may cellphone. Pinagbabawalan kayo ng gobyernong bangag na huwag kayo mag-cellphone habang kayo ay nasa duty. Kahit na pag petiks lang, pwede ka mag-text sa anak mo. Pinagbabawalan kayo, pero sila okay lang mag-cellphone. Yung mga boss, pero kayo pinagbabawalan para hindi daw kayo makanood kay Maharlika at sa iba pang mga vloggers. So ayaw nilang malaman ninyo kung ano yung totoong nangyayari kasi itong mga information natin galing mismo sa loob ng gobyerno na sukang-suka dito sa mga kidnapper, smuggler,
lahat sindikato o mafia na gobyernong ito. Lahat kinamkam na nila. Pinwesto ang kanilang mga pinsan, mga kamag-anak, lahat, hindi man lahat, okay? Kasi I believe, hindi naman siguro lahat ng kamag-anak ay nagugustuhan yung kanilang mga ginagawa. So, pinwesto na nila ni Marcos Jr. May naramdaman ba kayo? Di ba nung panahon ni Duterte, first 2 years, talagang bumulo, talagang umusad yung mga build, mga buildings, yung paghahabol niya sa mga tax evader at paghahabol niya sa war on drugs. Pero ngayon, hindi talaga deadly ang magiging approach sa drug problem ng Pilipinas kasi mismo ang presidente ay protektor ng pulburon. Siya mismo ay nakikipagsabwatan kay Sayarot at sa iba pang mga pulburon. At siya mismo ay humiso-misinghot. Kaya hindi talaga magiging bloody. Kasi ba't naman gugurgurin ni Marcos Jr. yung nagsusupply sa kanya ng pulburon? Hindi niya gugurgurin yan. Binibigyan siya ng vitamins eh. Diba? Binibigyan siya ng pangsinghot. Hindi pa ma-overdose ng mga jutang dininas yan sa pulburon ng mga hinayupa. Supplier nga eh. Sabi ni Goody Life, supplier nga. So yan. Ngayon, dinudurog-durog niyo si Morales, hindi niyo siya madudurog. At aabangan namin sa May 13. Malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay nag-imbestiga lamang at hindi niya inaakusahan si Bangag Jr. Pero sinira na nila ng sinira kasi totoo. Sinira si Morales na ginawa lamang ang trabaho kasi totoo na ikaw, Marcos Jr., lumuhod si Amy Marcos. Senator Amy, I'm telling you, pag hindi ka nagsalita na adik yung kapatid mo, ayoko manakot eh. Hindi naman ako katulad ng iba dyan eh. Pag hindi ka nagsalita na lumuhod ka kay Pangulong Duterte na nagpalibing sa inyong tatay para hindi lang sama sa narcolis si Marcos at nangako ka na siya ay magpaparehab at magbabagong buhay. Mabait pa nga si Pangulong Duterte. Kasi ang intensyon naman talaga ni Duterte noon, i-rehab. I-rehab ang mga biktima ng pulburon. At during that time, dahil Marcos budol ako, nabudol ako ng mga hayop, so mag-agree ako na bilang isang supporter na, tama naman, siyempre pagkapatid mo, poprotektahan mo, luluhod-luhod ka kay Pangulong Duterte na Mr. President, huwag mo na isama yung kapatid ko, kumbinsihin ko na lang na magparehab sa Espanya. Magsalita ka, Senator Amy. Alam mo, mula ulo hanggang paa na ang kapatid mo ay bangag. Antayin nyo pa ba lumabas ang mga ebidensya? Antayin mo pang lumabas ang video at mga picture? Again, hindi po ako magdidesisyon yan ha. I'm telling you. Hindi ako magdidesisyon. Although may hawak akong blue folder, hindi ako ang magdidesisyon yan. Kaya, yan ang challenge ko sa iyo, Senator Amy. Okay? Spain and Germany, pagkakalapit lang naman yan. Alam ninyong mga lahat kayong mga magkamag-anak na si Marcos ay talagang, si Kuting, ay pulboronic na. Diba? Kung para ka sa Pilipino at talagang totoo kang sumusuporta kay Sara na sinasabi mo, baka marami pa tayong ilabas dito, baka magka-leche-lechehan na kayong lahat. Alam niyo yun? Sige, kung yun ang gusto niyo. Ako, speaker lang naman ako dito, speaker dito sa aking, sa aking channel. Ano ang gagawin ngayon? Okay, ito lang mga kababayan. Iano natin, pang finale yan eh. Yung mga picture at video yan, pang finale yan. Eto, my question. Pag nakita nyo, mag-comment kayo dyan. Okay? Emma, Alterad, pag nakita ninyo na totoo ang sinasabi ni Morales na mayroong CCTV na conversation na nagpapatunay na may inutusan si Lisa, tumawag si Lisa kay Kumar at itong si Kumar, kinausap itong isang tarpulano, 2 tarpulano para kumbinsihin si Morales na magpabayad na lang. Yan ba ay gawa-gawa din ni Morales or AI?
Ano? Yan ba ay gawa-gawa ni Morales or AI? Ano ngayon? Sasabihin na naman ni Marcos, ay AI yan. So I hope talagang ma-broadcast yun. Ma-broadcast yung CCTV ng bribery. Mailabas sa taong bayan dahil, ito mga kabalangga, ang plano ni Marcos Jr. pa lang, buti naalala ko ay mamimigay sila ng mga ayuda. Bubusugin nila ngayon ng mga ayudang kakapiranggot ang Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Ito, may schedule sila ng ayuda Kaka-send sa akin ito. Okay? Ano ba to? Ito yata. Anong date? 18? Basta May 18, ayun. May 18, magkakaroon sila ng nationwide ayuda o yung AKAP. Bibigyan ang mga kongresista at ang mga taga Office of the President, Presidential Communication. Okay? Para what? Pang-counter nila sa Maisog Rally. Alright? Yung mga susunod na rally, sasabayan nila, o kung hindi man sasabayan, the next day, or mag-organize ang Marcos Kuting Jr. ng pagbibigay ng ayuda. Gagamitin na naman kayo na kunyari maganda yung ginagawa niya. Pero napipilitan lang sila na gumastos at bigay ang ayuda imbis na opportunity, livelihood program, patingi-tingi na ayuda para sabihin marami pang taong sumusuporta sa kanya. Abangan nyo yan. Kung ako'y nagsisinungaling dito, abangan nyo yan. Lalabas yan. Noong January, di ba, noong January 28, anong ginawa niyan? Sinabayan ang Maisog Rally. So yun ang pang-counter nila ng Presidential Communications, yung pamigay ng ayuda. Anong pang-counter ko sa inyo? Oy, unahan ko na kayo, Marcos Jr. Ito, ilalatag ko. Ilalatag ko, gagawin ko sa inyo Yung mga folder nating hawak, ganyan yan. Okay? Baka mapaghanda ang mga hitag. Huwag na. Sige, mag-ayuda kayo. Gamitin nyo yung ayuda. Kung meron kayong programa na ika-counter nyo yung Maisog, okay? Meron din akong programa to support that Maisog. Yung kanilang whatever kung ano yung pinag-usapan sa Maisog. Independent ako. Okay? Independent ako. Sige, mag-anuhan kayo. Mag-rally ang Maisog, which is I'm supporting the Maisog. Pero yung lakad nila. Ako, ang kudako. Sabi ko nga, independent ako. Depende sa mga dumarating na folder, depende sa mga dumarating na impormasyon sa atin. Sige, i-recruit nyo ang mga taong gobyerno, persahin mo, Marcos Jr., mag-release ka ng memorandum na pipersahin mo ang mga kawani ng gobyerno, mga empleyado, para umattend dyan sa iyong pamimigay ng mga ayuda, para kunyari, ikaw ay malakas pa. Hindi ka nga nakaka-15,000 pag nagla-live ka o maka 10,000 man lang, di ba? Ibig sabihin, ang totoo, ang organic na tao, sukang-suka sa'yo. Sige, May 18, 17, saan kayo? Iikot kayo? Mag-ayuda kayo? Mag-ayuda ka.